Hello guys! Welcome back to my channel. My name is Adelina. So guys, ang share ng lola nyo ngayon ay tungkol sa rose cabbage. So yan, nakita nyo yung rose cabbage sa harap ko. Ito po yung aking nabili kay seller na Succulent Hobbyist Hub. So doon ko po siya nabili. So yan, nandito pa lang siya. Hindi ko pa muna siya tinatanim dahil gumagawa pa ako ng pot na pagtataniman niya. Bago po ang lahat, maghanda po muna tayo ng ating pot na kailangan maganda po ang drainage hole. Marami pong butas. So, sumunod, ang soil mix natin guys, ihanda rin natin. Kailangan natin ng buhangin, pumice, lupa, at vermicast. So, yan guys. Kung wala naman vermicast, okay lang po. So, yung ating buhangin guys at ang ating pumice ay hugasan po nating mabuti at patuyuin bago natin ihalo sa ating mga lupa. Gumagawa ako guys ng iba-ibang klase ng soil mix. So, mga DIY soil mix ko lang. Yung una po, gumawa ako ng 70% na pumice, 30% na lupa. Effective naman po yun. So, sumunod nitong year 2020 with vermicast naman, pare-pares naman po yung sukat ng pumice, buhangin, lupa. Ayan. So, kung gusto po ninyong mapanood yun guys, pakihanap na lang po ninyo sa aking channel. Yung aking mga soil mix guys, DIY po lahat yun. Effective po lahat dahil na-experience ko na po yun nung nasa lumang garden ako nang hindi pa ako nagbablog. Ginawa ko na po yun. So, yung buhangin po hindi nawawala po sa akin yun. Tapos, lagay natin sa ating pot na maraming butas. Tapos para po pag diniligan natin, dire-diretso po yung tubig na pababa. Hindi ma-stuck sa loob. Sample ko sa inyo guys, kaya marami ako dito. So yan. So itong rose cabbage guys, yan. Tingnan nyo, ang ganda niya. So makikita natin guys dito, merong natutuyong leaves. Natural lang po yan sa ating mga rose cabbage na natutuyo yung kanyang leaves. Alisin na lang po natin ng left and right. Ganun po ako mag-alis left and right. So kung tuyong-tuyo naman, pwede naman dahan-dahanin nating tanggalin guys. Yan. Ayan. Madalas, nakakabili tayo ng ganitong rose cabbage na basa yung soil. So, pag tuyo po yung ating soil na nabili, so bago natin iripat guys, ganito gawin natin. Ibabad po man natin ito sa tubig. So, kuha tayo ng timba or planggana or tabo, kahit ano po, na maibabad natin itong ating rose cabbage para lumambot po yung lupa. So, pag lumambot na yung lupa, i-shake po natin dahan-dahan para maubos yung lupa na maalis. Yung ugat, itapat natin sa gripo. Tapos, hugasan natin mabuti. Tapos, air dry po natin ng 1 day. Pagkatapos ng 1 day na na-air dry na natin, itanim na po natin dun sa pot na mayroong soil na kailangan dry yung soil mix natin guys. Pagkatapos di itanim na natin. Pag itanim na po natin yung ating rose cabbage, lagay po natin sa shaded area ng ilang araw. So, mga 1 week or 3 days. Tingnan lang po ninyo kung anong mas maganda doon, 3 days o 1 week na nandun sa shaded area. Pagkatapos po ng after 3 days or 1 week, pwede na po ninyong diligan. Pagka dilig ninyo guys, unti-unti na ninyong ilabas sa sunlight. So, ganito po ang gawin ninyo. Ilabas muna ninyo ng 2 hours o 3 hours. Kung umaga po, maganda na yung 3 oras sa umaga, yung bagong sikat yung araw. Yung 3 oras po ngayong araw, halimbawa 3 oras siya na initan, tapos balik niyo sa shaded area yung inyong rose cabbage. After ng kinabukasan, ilabas po naman ninyo, gawin naman ninyo ng 4 na oras or 5 oras, yan. Pagkatapos, dagdagan naman niyo po ng oras kinabukasan, gawin ninyong 6 na oras. Pagkatapos guys, hanggang sa ma-adapt po niya yung init, padagdag po tayo ng padagdag ng oras. Kasi unti-unti po nating ipakilala sila sa sunlight. Kasi kailangan po ng sunlight ng rose cabbage para po hindi tayo namamatayan guys. Kasi kailangan po nila ng sunlight. So nailabas na natin ng unti-unti. Yan, wag po nating bibiglain guys. Pero yung akin po diretso sa araw. Kaya mamaya isi-share po sa inyo yung experience ko naman dito sa ibang rose cabbage. So yun, ganun ang gawin natin guys. Unti-unti nating ipakilala sa araw at didiligan po natin ang ating rose cabbage kapag tuyo na po yung kanyang soil. Hihintayin nating matuyo ang soil. So kahit yung iba kasi guys 1 week bago diligan. So minsan po depende po kasi sa panahon at sa sitwasyon. So ngayon
Kung ang rose cabbage naman ninyo 1 week na po, basa pa rin yung inyong soil mix, huwag po ninyong didiligan. So basta kailangan obserbahan po ninyo na tingnan ninyo po yung inyong soil kung siya ba ay natutuyo na. Ayun, kung tuyo na, saka lang po ninyo didiligan kasi may 1 week na nga po, hindi pa naman po natutuyo yung ating soil mix. Meron pong ibang ganon na depende po kasi, lalo na kung nasa loob ng bahay o nasa shaded area, 1 week na, hindi pa po natutuyo yung soil mix. Kaya kailangan po, obserbahan natin na makita natin na tuyo na yung soil bago natin diligan. So, once a week ang dilig, o sa akin po kasi iba. So, yan na muna, mamaya na yung akin. So, nakikita tayong tuyo, natural lang po yun, tatanggalin na lang natin. So, guys, pag nakita nating bukang-buka po ang mga leaves ng ating mga, wala kasi ang masample dito na sobrang buka. So, pag bukang-buka na po yung leaves ng ating mga rose cabbage, yung katulad nito, halimbawa, nakaganyan na siyang masyado, guys. Nakaganyan na. Kulang po yun sa sunlight. Tapos, nag-yellowish na yung leaves, natatanggal yung leaves. Yan. Kulang sa sunlight o na overwater. Sinabi ko kanina na kapag basa pa yung ating soil, wag po nating didiligan. At saka, kailangan din po naman niya ng sunlight. Kaya ging ganun ang ating mga rose cabbage, naninilaw yung dahon at nakabuka, kulang sa sunlight. Pwede naman po ninyo ito sa shaded area din, guys. Pero kailangan din po ninyong paarawan. Kung gusto ninyong nasa shaded area lang siya, painitan po ninyo sa umaga, tapos balik na lang po ninyo dun sa may shaded area kung nakatanggap na po siya ng init. Kasi po, kailangan niyang magkaroon ng init. So, kung unti-unti po ninyong ipapakilala ito sa araw, sa sunlight, ma-adapt na po niya yung sunlight kahit buong maghapon. Katulad ng aking rose cabbage, buong maghapon po siya dito, wala pong bubong pa ang aking garden. So, hindi pa po ako nakapagpapabubong. So, kung hindi naman po maulan, okay lang po sana hindi mabubungan. Guys, hindi po ako eksperto sa pag-aalaga po ng mga succulent. So, sinishare ko lang po sa inyo, guys, ang aking experience. Yung makikita naman po ninyo sa aking mga update na nabubuhay po yung aking mga inaalagaan. May mga update po ako. Sa mga bagong bili ko, nakikita nyo yung mga update ng aking mga succulent na okay po sila dito kahit po naka-direct sunlight ang lola nyo. So, kung gusto naman po ninyo na sa loob ng bahay, ang inyong mga rose cabbage, pwede naman po. Kaya lang po, ilagay po ninyo dun po sa bintana na naiinitan, dun po ninyo ilagay. Para po magkaroon din po siya ng init. Pero kung nasa loob pa rin dapat ng bintana na naiinitan, namamatay pa rin. Kailangan po talaga niya ng sunlight. Ganito na lang po ang gawin nyo, guys. Ilabas po ninyo, o kaya guys, bumili po kayo ng grow light. So yung grow light, pwede po itapat po ninyo sa inyong mga succulent and cactus. Kung gusto niyo nasa loob ng bahay, pwede naman po yun dahil mainit naman po yung grow light. So meron din silang matatanggap na init. So kailangan po talaga nila ng sunlight. So basta po wag ninyong didiligin ng basa pa yung inyong soil mix. Po dry muna bago nyo diligan kasi mabubulok po siya at maglalaglag po yung kanyang dahon at maninilaw. Nakipapansin po ninyo na sobra nang nakakabuka yung rose cabbage ay kailangan po niya ng sunlight. So depende po sa sitwasyon natin, guys, at sa panahon sa pagdidilig. Kasi po yung akin po ay naka-direct sunlight. So iba rin po yung ginawa ko dun sa aking rose cabbage nung nanggaling sa Benguet. Iba rin po yung pag-aalaga ko doon. Tapos na tayo dito, no, sa pag-aalaga natin ito. Share ko naman po sa inyo, guys, yung ginawa ko doon sa aking rose cabbage na nanggaling sa Benguet. Yung ginawa ko doon kasi naka-air dry na nga po yun nung nanggaling sa Benguet. Pagdating nun, guys, nung in-unboxing ko na siya, itinanim ko po siya kaagad sa pot. Pagkatapos, guys, diniligan ko na kaagad. So, within 24 hours ko lang po siya nilagay sa shaded area. Pagkatapos, guys, nilagay ko na po dito sa direct sunlight ang aking mga succulent. So, lahat naman po sila nabuhay. Okay naman po. Nabuhay naman po sila sa akin. So, guys, yung pwede naman po nating try tayo kung alin po yung nakakabuti sa ating mga halaman. So, guys, kung successful po sa akin yung mga ginagawa ko, kung okay po sa akin yung mga soil mix na ginawa ko at nabuhay yung ginawa kong pag-aalaga, pwede naman pong hindi sa inyo pwede o sa akin effective, sa inyo hindi effective. So mag-try lang naman po tayo, wala naman pong masama sa pagtatry natin kung alin po yung makakabuti. So
share ko sa inyo yung aking ginawa at saka ito. So may choice po kayo, dalawa. Yung sinabi ko kanina at saka yung aking ginawa naman. So nabubuhay naman po yung aking mga succulent na nanggaling sa Benguet. Makikita nyo na sa update ko po. Mga update po ako na nabuhay sila guys at magaganda na sila ngayon. So salamat sa Diyos at nabuhay sila. Dalawa po yung namatay lang sa akin na nanggaling sa Benguet kasi guys yung isa doon mayroon na pong damage nung nabili ko. Doon sa pinakang gitna po nung succulent na isa, mayroon na po siyang bulok nung dumating. Kaya nung tinanggal ko po siya, absorb na po sa pinakailalim. Kaya hindi ko na po siya na-save. Kaya yun po yung namatay yung isa. At saka yung isa naman po talagang natutuyo na. Bali yung natutuyo na yun kasama lang po sa isang puno yun. Parang nahiwalay lang siya na yung maliit na puno. So yun lang po yung namatay. So lahat po nung nabili ko doon sa Benguet nabuhay po. So yung pangalawang unboxing ko pala ang hindi survive yung iba kasi nga matagal sa biyahe. Aking nabili sa Benguet guys. Dugtong ko na lang po yun. Yung ginawa ko nga doon, naka-direct sunlight agad. Tapos nakikita po ninyo na wala pang bubong yung aking garden. So hindi pa po ako nakapagpapabung hanggang ngayon kasi wala pa pong gagawa. So bubungan ko din po yan. Sa ulan naman po ako nagwo-worry kung may bagyo kasi guys. Yun nga, tuloy-tuloy yung ulan. Katulad ngayon, ilang araw na po siyang umuulan. Tuloy-tuloy kahit po maraming butas yung aking pot. Kung tuloy-tuloy naman po ang ulan at ilang linggo na, nagwo-worry po ako guys. Para hindi tayo mamatayan guys, kailangan po ng sunlight ng ating mga rose cabbage. Yan. Check po natin at obserbahan natin guys yung ating mga rose cabbage kung yan ba'y nakabuka na yung kanya mga leaves. Yan, painitan na natin guys. Sige po, yan lang po ang share ng lola nyo guys sa pag-aalaga ng aking rose cabbage. Yan. Maraming pong salamat guys. At sa hindi pa po nakaka-subscribe, subscribe na po kayo at huwag niyo kalimutang pindutin ang bell button para po ma-notify po kayo kapag may bago akong video. Bye bye! Maraming pong salamat sa inyong panonood. Thank you so much!